Hello, welcome again to my channel, and this time we'll talk about right triangles under trigonometry. So right triangle is any triangle na of course meron siyang right angle. Pag sinabing right angle, ito yung 90-degree angle. Okay? So kapag may symbol na ganito, automatic na 90 degree yung angle na yan. And so dapat alam din natin ang sum ng internal angles ng triangle is always 180. For example, itong angle na to ay alpha, alpha, ito ay angle theta, and then this is siyempre 90 degree na yan. Automatic, no? 90 degrees. So the sum of the three internal angles of the triangle is equal to 180, yung sabi ko kanina. So kung ito ay 90 na, 90 degree, plus yung angle na alpha, kung ilan man yan, plus the angle of theta is always equal to 180 degrees. Okay? And then, kung 180 to, no, itong alpha plus theta, para maging 180 yung 90 degree, ang i-add natin ay 90. Diba? 90 rin. So, ang sum ng alpha at theta is always 90 din, no? Kapag right triangle. So, pwede natin sabihin na ang alpha plus theta is also equal to 90 degree. Kasi automatic yung isang angle mo 90 degree kapag right triangle, no? Okay? Then punta naman tayo sa sides, no? Sa sides. Like for example, side nitong triangle is A and this one is B and the hypotenuse is C. So hypotenuse. Ayan, merong alamat ng hypotenuse pero hindi ko naman na ikukwento. Susunod na lang. No? Ayan. So, yung ABC side. And then, ang formula na ginagamit natin to solve the sides of a right triangle is the Pythagorean theorem. Ayan. So, yung Pythagorean theorem, siguro ano na kayo, na familiar kayo dyan, yan yung C squared, yung hypotenuse natin is equal to A squared plus B squared. Any side yan, no? Kahit magkabaligtad yung A and B, walang problema yan. Okay? So, saan ba nanggaling yung Pythagorean theorem? Yung C squared is equal to A squared plus B squared. So, imagine na lang, no? So drawing ulit ako ng triangle dito. Ayan. Okay, halimbawa, ang triangle, meron tayong triangle na 3, 4, and 5 na sides, no? Ayan. So, sabi natin dito, ito yung A, di ba? Ito yung A, ito yung A, ito yung B, ito yung C. Okay? Pag in-square mo daw yung C na side na 5, no? 5 squared is 25. Equal daw siya kapag in-squared mo yung 3 tsaka 4. So, 3 squared, parang ganito yan, no? Ang 3 squared, 3 times 3, di ba? 3 times 3, that is 9. Ayan, 9. And 4 squared ay 16. Tama, di ba? 16. 16 na box. Wait lang. Ayan. So, 9 plus 16 ay 25, di ba? So, kung 5 squared mo yan, 5 by 5 natin yan. So, that is 25, no? 2, 3, 4, 5. Yan. So, yung box na yan, 25 din yan, no? So, yun yung Pythagorean theorem na pinormulate ni Pythagoras, no? Yung the father of trigonometry. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, 16, 25. So, this is also 25, no? So, 25 is equal to 9 plus 16. Yan yung C squared is equal to A squared plus B squared. Yan. So, dito, ito yung C natin, no? Tapos yung A natin plus B squared. Ang C natin ay 5, di ba? 5 yung side, squared mo yan. Yung A natin, 3, squared mo. Then yung B is 4, squared mo din. So, this is 25 is equal to 9 plus 16, o 25 is equal to 25. So, actually, proven naman na itong Pythagorean theorem, no? Pero tinatawag pa rin siya theorem. Okay? For triangles. Okay? So, ito yung ginagamit natin, no? Again, this Pythagorean theorem is only for a right triangle, no? May 90 degree angle yung triangle. So, Pythagorean theorem ang ginagamit to solve the side of the triangle. Paano naman natin sinosolve yung angle,
no, ng triangle. So, diyan napapasok si SOHCAHTOA kung naaalala niyo, no? Yung SOHCAHTOA, yung SOHCAHTOA. Yan. SOHCAHTOA. Yung S is the sign. Sign of angle is equal to opposite over hypotenuse. Yan. So, SOH, no? And then yung K, that is cosine of any angle is equal to A is the adjacent side over the hypotenuse. And TOA is the tangent of any angle is equal to opposite over adjacent side. So, ano yung adjacent, ano yung opposite dun sa angle na yon, no? Example, meron tayo ulit triangle dito. Ayan, meron tayo ulit right triangle dyan. So, this is 90 degree. And again, ang SOHCAHTOA ay ginagamit lamang kapag right triangle ang triangle. Okay? So, example, ito yung theta natin. So, lagi naman, ang hypotenuse natin ay laging yung pinaka mahabang side, yung letter C, di ba? Tapos, kahit saan ka dyan magsulat ng A or B, walang problema, no? Ito yung A side, ito yung B side. Basta si hypotenuse, laging C, yung pinakamahabang line na sides ng triangle. Okay, so paano ginagamit si sine, cosine, tangent? Ano yung opposite, ano yung adjacent, no? So ito yung theta natin, no? Ito yung reference angle. And C is lagi yung hypotenuse. So wala na tayong problema sa hypotenuse. So ano yung opposite, ano yung adjacent side. So ang opposite side ng angle, kung ito yung reference natin, no? Sin theta, example, opposite. Opposite is yung katapat mismo na side, no? Yan, opposite yan. Tama? Ayan, katapat na side, which is yung A. Okay, that is the opposite. So, kung kukunin natin yung sin theta nitong triangle, so ito ay sin theta, kung anong theta man yan, kung may given man yan, or ayan yung susolve natin, no? Sin theta is equal to opposite. Opposite over hypotenuse, di ba? So, ang opposite niya, yung katapat niya na side, yung A. So, A, di ba? Over hypotenuse, itong C. Kung may value man yung A and C, no, ilalagay lang natin yung value niya. Later, may example tayo, actual values. Okay? And then, ano naman yung adjacent sides? So, kung ito pa rin yung ano natin, reference angle theta. So, syempre, yun yung opposite niya. So, ito naman yung adjacent side. No? Adjacent or adjacent side. Yung adjacent side is yung katabi ng angle na hindi hypotenuse. So, dalawa lang naman yung katabi ng angle, yung hypotenuse saka yung isang side. So, lagi, yung katabi niya na hindi hypotenuse, yun yung adjacent. Tapos, yung katapat niya, yun yung opposite. Diba? So, yan na agad yung opposite side. Okay? So, kung kunin naman natin yung cosine theta kasi adjacent siya, no? So, cosine theta is adjacent side or adjacent all over hypotenuse. Adjacent side ng theta ay B. Diba? B. And then, the hypotenuse is C. So, yan naman sa cosine. Okay? And for tangent theta, TOA. So, opposite over adjacent. So, ang opposite naman ng angle pa rin, dito pa rin yung side natin. Ang opposite pa rin niya is A. Ang adjacent side din niya ay B. So, yan. Okay? So, paano kung may dalawa tayong triangle dito, no? So, paano kung nandito naman yung angle? Theta. Okay? So, 90 degree pa rin yan. So, ito nandito, no? So, lagi ito pa rin ay C. O, ito pa rin A. Ito pa rin B. So, yun yung given na sa taas yung angle. Okay? So, saan naman yung opposite ng angle? So, again, yung opposite ng angle, opposite side ng angle, yung katapat niya, no? Which is, ito magiging B na yung opposite side niya. Okay? Kasi katapat na side ng angle, yung B. Katulad dito, ito yung reference angle natin. Katapat niya, ito yung opposite, yung A. So, ito, ang opposite niya ay B. And, yung adjacent side niya, yung katabi niyang side na hindi hypotenuse. So, yung katabi lang naman niya is hypotenuse, tsaka isang side. So, ito na yung adjacent side. Okay? So, depende sa inyo yun kung ano yung magiging reference angle nyo. Once kasi alam nyo tong angle na to, pwede mo ring malaman yung value nito, no? Kasi, pag ito, pinag-plus mo yung dalawang angle na yan is equal to 90, katulad nung sinabi natin dito, no?
Ito, yan, yung dalawang angle, equals to 90 yan. Kung ito ay 60, ito ay 30. No? So, kung ito ay 60, ito ay 30. Basta equal siya sa 90. So, depende kung ano yung given. So, ito yung reference angle nyo. Kung kukunin naman natin yung sine nito, sine theta is equal to opposite over hypotenuse. Ang opposite naman niya ay B. Diba? B over C. Lagi C ang hypotenuse. And then, ang cosine theta niya, adjacent side naman niya is A all over C. And ang tangent, theta, is opposite over adjacent to 1. Opposite over adjacent. B over A naman. Okay? Pero, kahit kung same triangle naman to, no? Kung same triangle to, tapos kung ito ay 60, ito ay 30, magiging same pa rin yung sagot nito, no? Depende lang talaga kung anong reference na angle ang kukunin nyo. No? Depende. Tingnan natin kung makapag-example tayo later on. And to solve the angle naman, no? Halimbawa, itong sine. Kukunin lang natin yung inverse sine. So, to get the angle, halimbawa, given si opposite sa hypotenuse, gusto mo lang kunin yung what is the angle nito, theta. So, ang gagawin natin, 'di ba? 'Di ba? Ito ay sin theta is equal to opposite or sabihin na natin A over C, no? For example, may value. So, ang gagawin mo, parang ita-transpose natin yung sin o kukunin natin yung negative inverse ni sin. So, ang gagawin natin, theta is equal to sin inverse of A over C. Okay? So, yan, may kita yung sin inverse sa calculator, no? Kung pwede kayo mag-calculator. So, ganun din si cosine. Cosine inverse B over C. Ano yan, adjacent over hypotenuse. Si tangent, ganun din. Tangent inverse of opposite over hypotenuse. Opposite over adjacent side. Natatranspose lang natin siya, parang transposition. Pero ang tawag dyan ay inverse trigonometry. Okay, inverse natin. May example naman tayo dyan later on. Okay, so solve tayo ng problem. Ayan. So, solve the triangle. So, pag sinabing solve the triangle, kukumpletuhin nyo yung sides, tsaka yung angle. So, ang given lang ay yung side na 6, side na 3. So, wala tayong hypotenuse, C. Wala tayong angle alpha. Wala rin tayong angle theta. So, yan naman isa-solve natin. Theta, C, and alpha. So, again, pag merong ano dito, square dyan, ibig sabihin right angle yan, 90 degree. Automatic. Okay? So, una muna, syempre may dalawa ka ng sides na given. So, pwede mo na agad ma-solve si hypotenuse, no? Using Pythagorean theorem. So, that is, ang Pythagorean theorem natin, again, is C squared is equal to A squared plus B squared. So, pwede kang mag-set. Kung gusto mo ito ay A, ito ay B, or vice versa, walang problema, no? Same pa rin yung magiging sagot natin dyan. So, ngayon, ang C natin will be square root both sides. Para mawala yung square nung C, no? Square root both sides natin. So, that is square root of A squared plus B squared. So, ang C natin, ang hypotenuse side will be, ang A natin ay 6. 6 squared plus 3 squared. So, 6 squared ay 36 plus 9. 36 plus 9, that is 45. So, C is square root of 45. So, kapag wala naman siyang lowest term or perfect root, ay pwede na assist na yan, no? So, kung kailangan ilagay ng unit, no? Kung cm yan, cm, millimeter, millimeter. So, kung walang nakalagay, ilagay nyo lang units. So, yung C natin, pwede naman natin ilagay na equal na yan sa square root of 45. Okay, so pwede mo na yan i-box, no? Kung gusto nyo i-box yan, kasi yan naman hinahanap, no? Square root of 45. Or ilagay lang din natin dito. Okay, so kompleto na yung sides natin. So, ngayon, kukunin natin yung angle kung paano. Okay, so dito, unahin natin si alpha. Okay, so ang given natin ay si 6 and 3. So, kung kaya nyo gamitin yung given, no, gamitin natin. Kasi itong hypotenuse, kung kaya naman hindi mo na gamitin sa hypotenuse, wag mo na natin gamitin. Kasi once na mali pala yung hypotenuse mo, tapos ginamit mo to solve alpha, pwedeng mali na si alpha. Pero kung
ang ginamit mo pa rin is the initial given, 6 and 3 to solve alpha. Possible na pwede ka pa rin tumama sa alpha, pero kahit mali yung hypotenuse mo. Diba? Pero kung sigurado ka naman sa hypotenuse mo, walang problema, pwede mo rin gamitin yung hypotenuse. Okay, so ito ay alpha. Ang given, ang 6 na sides na to sa alpha ay opposite, di ba? Opposite niya yan. Opposite, 6. Tapos ang adjacent side is 3. Katabi niya na hindi hypotenuse, no? So, pwede natin gamitin si opposite over adjacent. So, ano yun? So, meron tayong, isulat lang muna natin. So, katawa ulit. Ang given lang na side sa alpha ay opposite tsaka adjacent. So, ano yung merong opposite tsaka merong adjacent? No? Yung tangent. So, pwede natin gamitin yung tangent dito sa alpha. So, yung angle natin is alpha. So, pwede natin lagay tangent alpha is equal to, sabi natin is opposite over adjacent. Diba? Yan. So, tangent alpha, ano ba ang opposite ng alpha? Ang opposite niya, yung katapat niya na side, that is 6. And then, yung adjacent side niya is 3. No, 3. Tama? Adjacent. Katabi na hindi hypotenuse. So, ang gagawin mo lang, parang kukunin mo yung inverse tangent. Alpha is equal to inverse tangent of 6 over 3 is 2. Ayan. So, kung pwede kayong gumamit ng calculator, syempre pwede dapat yan gumamit. No? Kung solve ka ng angle. Unless given na yung mga angle. Okay? So, tangent inverse, ito yan. Nandito yung tangent, pero ang inverse shift tan. Ayan, o, negative 1, 2. Tapos, lagay mo lang kung ano yung value niya. That is 63.4349. 63.4349. So, degrees. Naka-degrees yan, no? Double check lang natin. 4349. So, depende sa instructor nyo kung ilang decimal yung kukunin. No? So, ako, kinuha ko na lang is 4. Okay? So, baksan natin yan kasi hinahanap yan eh. Okay? Meron na tayong alpha. So, may dalawang way naman na para ma-solve si theta. Okay? Pwedeng gamitin yung angle. Pwede rin gamitin yung tangent ulit. Same dapat ang magiging sagot. No? Kasi alam mo na yung alpha. So, sabi natin kanina, ang sum of all internal angles ni right triangle or any triangle is 180. And ang sum ni theta tsaka alpha ay 90. Diba? So, pwede na natin ma-solve yun. Nasabi natin, di ba, 90 plus alpha plus theta is equal to 180 dapat. Okay? So, ito yung 90 alpha theta. Okay? So, para ma-solve si theta, transpose lang natin yung dalawa doon sa kabila. No? So, theta will be 180 minus 90 minus alpha. Yung alpha natin ay 63.4349. Ayan, di ba? So, pwede mo na agad ma-solve. Ayan na, 6349. 180 minus 90 ay 90 na yan, di ba? Kaya pwede nga gamitin natin yung alpha plus theta is equal to 90. Nasa inyo naman na yan. So, 180 minus 90 minus 63.4349. So, that is 26.5651. 26.5651 degrees, no? Huwag nyo kakalimutan yung degrees. So, kapag pina-convert pa sa inyo yung angle, so dapat marunong kayo mag-convert degree to radian or any unit ng angle. Okay? Ulitin ko lang, no? Kung paano naman kunin si theta na hindi ginagamit si alpha, no? Kasi kapag mali yung alpha mo, tapos ginamit mo yan, mamamali yung theta mo, di ba? So, balik ka ngayon sa original given. So, example, hindi pa natin na-solve si alpha. Ang una natin sa-solve is si theta. So, kung si theta ang unang sa-solve natin using the original given, opposite niya ay 3. Ang adjacent side naman niya ay 6. Diba? So, opposite tsaka adjacent pa rin. So, TOA pa rin ang gagamitin natin. No? So, pwede nyo naman gamitin yung opposite hypotenuse. No? Basta sigurado kayo na tama yung hypotenuse nyo, pwede naman. So, tangent theta is opposite, di ba? Opposite over adjacent. So, theta tayo, tangent theta is equal to, ang opposite naman niya ay 3. Ang adjacent side naman niya ay 6. And then, transpose natin or kunin natin yung inverse.
Tangent inverse is 3 over 6i 1 half. Or simply 3 over 6 pwede naman. And then, try natin i-calculate. Tan in shift tan, that is the inverse tan 1 half or 0.5, no? That is 26.5651. Round up. 26.5651 degrees. So, tingnan natin kung pareha sa sinolve natin kanina. Diba? Pareha lang. So, syempre, pag kinuha mo naman si alpha using theta na given, ay same pa rin makuha natin na 63.4349. So, nasa inyo naman yan. Kung sigurado naman kayo sa alpha, sigurado kayo, ginamit nyo sa pag-solve ng theta, okay naman na yan, no? Walang problema. Basta same pa rin yung answer. Pero kung halimbawa marami pa kayong oras in solving trigonometry, so pwede nyo isolve pareha yung way natin, no, para siguradong tama ka. Kasi pareha yung nakuha mo sagot. Okay? Ayan. So, solve pa tayo ulit ng another problem. So, ito naman, ang given naman ay isang side, yung hypotenuse, tapos isang angle. So, dito, dalawang side lang ang given. So, ito ay angle, tsaka isang side, yung hypotenuse. So, kapag ganyan, syempre, hindi mo magagamit si Pythagorean kasi nga, isa lang yung side na given, 11, no? Hindi na natin magagamit si Pythagorean. So, papasok tayo sa SOHCAHTOA kapag magsosolve tayo, no? Dahil meron naman tayong given na angle, so, pwede tayong mag-SOHCAHTOA. So, SOHCAHTOA. Okay? Ayan. So, solve the triangle, meaning, solve natin dito yung side A, side B, or vice versa yan, no? Kahit magkapalit yan, ano problema? Ito yung C natin. Tapos ito ay theta na lang, no? Hindi natin alam. Okay? Ayan. So, ito ay 30. So, unahin muna natin yung sides. Kasi, ayan, sides. 30 yung given. Tapos, may hypotenuse na given. Angle. So, ito, ang sa SOHCAHTOA, ang may mga hypotenuse ay sine tsaka cosine. Diba? So, pwede naman natin gamitin itong SOHCAH. Yung TOA, hindi. Kasi, wala namang given na opposite tsaka adjacent side. No? So, pwede natin unahin si sine. So, sine 30 degrees. Diba sabi natin, opposite over hypotenuse. So, ang opposite ni 30 degrees ay B. Diba? Side B, opposite, katapat niya. B. Ang hypotenuse naman ay 11. Given na yung 11. So, given ka ng angle, given ka ng hypotenuse, so masasolve mo si B. So, i-cross multiply mo lang yung 11 dun, no, sa kabila, para matira yung B. So, parang B is equal to 11 sine 30. Okay? Ayan. So, pwede natin i-calculator yan, no? So, depende sa prop nyo, no? Possible kasi na hindi tayo pwede gumamit ng calculator kapag binigay na yung mga given na sine 30 or kung gumamit tayo ng unit circle, no? So, sine 30 is equal to 11 times sine 30 is equal to 5.5. So, ang side B ay 5.5 units. Walang nakalagay na unit. Okay, baksan natin yan. Okay, so sine yung ginamit natin, nakuha natin si B. So, para makuha si A, ano ba siya ni 30? Anong side siya ni 30 degrees? That is adjacent side. Tapos may given na hypotenuse. So, doon natin masasolve si side A using no? Cosine. Si B kasi siya yung opposite, no? Kaya sine ang ginamit natin. So, pwede natin gamitin si cosine. Cosine 30 is equal to adjacent side over hypotenuse side. Diba? So, ang adjacent side ni 30, yung katabi niya na hindi hypotenuse, no? Yung A, which is hindi natin alam. And ang hypotenuse is 11. Okay? So, cross multiply din natin yan. Cross multiply. Ito, no? So, A will be 11 cosine 30. Okay? 11. So, pwede naman nating palitan na lang 11 cosine 30. That is 11 square root of 3 over 2 or 9.5263. 9.5263. 5263.
units. Yan. Okay? Or, dahil alam mo na si B, no? Para ma-double check natin, para ma-solve si A, pwede tayo gumamit ng Pythagorean theorem. So, given si C, given si B, example na-solve na natin si B, si A na i-solve natin. So, lipat mo lang yun sa kabila si B. So, matitira si A. O, A squared will be C squared minus B squared. No, ma-minus natin yung B squared sa C squared. So, A is square root of C squared minus B squared. So, yung C natin ay 11. Tingnan natin kung papareha tayo sa sagot, no? Ang C natin ay 11. 11 squared minus B, 5.5 squared. So, A will be, so ito is to checking na, no? Kung meron ka, kung sigurado ka naman na may tiwala ka sa sagot mo, pwede mo naman di i-check. Pero kung again, kung marami pa kayong oras kapag nag-quiz or gumagawa ng activity, pwede nyo i-check to determine na tama talaga yung sagot nyo. That is, yun na, diba? 9.5263. Pareha lang. 9.5263 units. So, any of the two process, no? Pwede nyo gamitin. Mas safe lang yung una, no? Ito. Kasi nga, sinolve natin siya using the given. Kasi once na mali yung B mo, tapos ginamit mo sa Pythagorean, mamali din si A. Okay? Pero nasa inyo pa rin naman kung paano nyo isusolve. Meron pa pala, no? Meron pa tayong theta. Okay? So, dahil 30 na to, ito ay 90. Sabi natin kanina na itong dalawang angle na to, pag pinag-plus mo ay 90. So, automatic 60 na yan, no? Pero, wag niyong ilagay na 60 agad. So, kailangan mapaita mo pa rin yung solution. Pwede mo sabihin na, di ba, 90 plus 30 plus theta is equal to 180. Di ba? So, lipat mo lang yan. So, theta will be 180 minus 90 minus 30. Ang theta mo ay 60 degrees. No? Ganon kasimple yung solution niya. So, wag niyong kalimutan yung solution na ilagay. Wag yung lalabas na agad yung angle. Di ba? So, magtataka, bakit biglang lumabas yung angle? Wala ka man lang solution, di ba? Papakita mo yung solution. Try pa natin to isa, no? Isang example. Given naman, isang side dito, hindi hypotenuse, tas isang angle. Ang unang example natin ay, dalawang side, walang angle. Pangalawa ay isang side, yung hypotenuse, tsaka isang angle. Tapos, pangatlo ay isang side na hindi hypotenuse tsaka yung angle. So, dapat at least meron kayong tatlong given sa triangle to solve the triangle, no? Kasama yung 90 degree. So, kasama yung 90 degree, given yan. Tapos, 40 degree, tsaka 6. So, masosolve mo yung completely yung triangle. Okay? So, dito naman, angle and side. So, may kinalaman si angle sa pag-solve ng side. So, laging SOHCAHTOA. Kapag may kinalaman si angle, pwede natin gamitin si SOHCAHTOA. Pero pag may dalawang side ka na given, pwede mo na gamitin si Pythagorean theorem or combination ng Pythagorean tsaka SOHCAHTOA. Okay? Ayan. So, sine, opposite ni 40 na angle is si 60. Si 6 pala na opposite. Tapos, pwede natin masolve si hypotenuse using sine is equal to opposite over hypotenuse. Diba? So, sine 40 will be opposite, diba, over hypotenuse. So, ang opposite niya ay 6. Ang hypotenuse niya ay C. So, masosolve natin si C. So, ang gagawin lang natin dito ay pagpapalitin lang natin dito, cross multiply lang natin. So, mangyayari ay C is equal to 6 over sine 40. Diba? 6 over sine 40, which is equal to 6 over sine 40. 9.3343. 9.3343 units. Kung ano mang units yan, no? Yan yung letter C natin. And, to get letter A, so again, given natin is 40, angle, opposite niya si 6, tapos si A ay adjacent side niya, katabi na hindi hypotenuse, no? So, opposite over adjacent, ito yung opposite over adjacent, no? That is the tangent. So, tangent, 40 will be, diba, opposite over adjacent side. Opposite niya is 6. Adjacent side niya is A. Ayan. Then, pagpapalitin lang din natin yan.
Yung kung magka-cross multiply, yung tangent 40 bababa, and yung A aakyat. So, mangyayari is A na lang. A is equal to 6 over tangent 40. So, to solve, 6 over tangent 40. Tangent 40. 7.1505. 7.1505 units. Kung ano mang unit yan. Okay? Ayan. And then, again, yung alpha mo, plus 40 is 90. So, actually, sa isip nga, malalaman mo na 50 to. 50 plus 40 is 90. 90 plus 90 is 180. Again, huwag nyo agad ilalagay dyan. So, paitan nyo pa rin na alam natin na ang all sides, all internal angle ni triangle, any triangle is equal to 180. So, alpha is 180 minus 90 minus 40. That is 50 degrees. Okay? Ayan. And syempre, no, hindi naman kayo gagaling sa pinanood nyo lang ako, no? Kailangan nyo mag-practice ng mag-solve. Okay? Ng any problem, no? Any subject, practice to be familiar with the formula and to the process, no? Familiar to the process. So, meron akong sinama dito, no? Try this example. So, susolve nyo yung triangle na yan, and then may sagot naman na yung mga sides, no? Papalabasin nyo na lang. Knowing the process and the formula, Pythagorean and SOHCAHTOA. So, sana try nyo to, no? To test yourselves na nakuha nyo yung concept ng Pythagorean and SOHCAHTOA. And again, Pythagorean theorem and SOHCAHTOA is are formula to be used only on the right triangle. No, later on, magdi-discuss ako about sa oblique triangle naman. Okay? So, thank you and good luck, no, sa pag-aaral nyo.